Just make sure na makakapasok ka na sa trabaho na yan. Pahayag ni Alicia kay Shena sa kabilang linya. Aba, syempre naman. Ako pa ba? Sagot ni Shena pero sa kaloob-looban nito ay nawawala na rin siya ng pag-asa. Ilang trabaho na rin kasi ang pinag-applyan ni Shena ng trabaho, ngunit palagi itong bigong matanggap. Ang iba naman ay tatawagan na lang daw siya pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na info o tawag man lang. O sige na, mag-ingat ka dyan. Sabi ni Alicia at pinatay ang tawag nang marinig ang mahinang pagikbi ng anak nito. Mahigpit na hinawakan niya ang portfolio na hawak niya sa kanang kamay at desididong naglakad. Pagod na siya at kumakalam na rin ang sikmura. Ngunit hindi yun naging rason sa kanya upang tumigil. Bagkus ay naging tulay pa ito upang mas lalo siyang magpatuloy. Miss? Napatayo siya sa kinauupuan nang magsalita ang sekretarya ng boss na kanyang papasukan. Tiningnan niya pa ito mula ulo hanggang paa at hindi napigilan ng humanga sa suot nito. Tila nakaramdam pa siya ng hiya dahil kumpara sa babaeng sekretarya sa kanyang harapan ay nakasuot lang siya ng fitted jeans, isang plain brown t-shirt at flat shoes. Ikaw na ba ang sunod na aplikante? Tanong ng sekretarya sa kanya na pasimpleng sinusuri ang kanyang suot at ang kanyang muka. Opo. Magalang na sagot niya at bahagya pang napayuko. Okay, sumunod ka sa akin. Utos nito at parang isang modelong naglakad papasok sa loob ng opisina. Paano ba yun? Tanong niya sa sarili at ginaya ang paglalakad nito. Mali. Saway niya sa sarili at bumalik sa kanyang pwesto bago inulit ang ginagawang paglalakad. Miss! Halos mapatalon siya sa gulat nang sumigaw ang sekretarya sa kanya na baka sa mukha ang pagkadismaya. Pasensya na po. Paghingi niya ng paumanhin at dali-daling pumasok sa loob, dala ng kahihiyan sa kanyang ginawa. Wow! Bumungad sa kanya isang simpleng ngunit eleganteng opisina. Wow na wow! Ang ganda talaga! Hindi niya mapigilan na sabihin sa kanyang sarili. Sa loob kasi nito, ay bubungad agad ang portrait na mahahalata mo na talagang may kamahalan. Idagdag mo pa ang disenyo at lawak ng loob nito. Akin na ang portfolio mo. Masungit na utos ng sekretarya sa kanya. Agad naman niyang inayos ang portfolio at inabot dito. At may matamis na ngiti sa labi. Kahit parang gusto na siya nitong lapain ng buhay. So you're not a college graduate? Pagbasag ng sekretarya sa katahimikan at hindi man lang nag-abala pang tumingin sa kanya. Opo, ma'am. Pero kaya ko naman pong gawin ng maayos ang trabaho ko. Agad na sagot niya at nakaramdam ng pagkataranta. Halos lahat na lang kasi ng trabaho na kanyang papasukan ay either college graduate ang hanap o hindi naman kaya ay dapat meron na experience sa trabaho para magkaroon ng opportunity na makuha. Well, I'm sorry but we don't accept. Parang awan niyo na po, ma'am. Kailangan ko po talaga ng trabaho na to. Putol niya sa sasabihin ng sekretarya. Wala siyang pakialam kung magmukha siyang mababa sa paningin nito. Miss, sa larangan ng trabaho, hindi na uubra ang awa. Skills at galing ng empleyado ang kailangan namin at hindi isang pipitsuging babaeng gaya mo. Walang preno ang bibig na sabi ng sekretarya at tumingin pa ng mapanlait kay Shena na halos lumuhod na sa harapan nito matanggap lang. Paano naman po kaming may kakayahan na gawin ang trabaho na ino-offer nyo? Ngunit palagi kayong bumabase sa propesyon o degree na natapos na isang empleyado. Mangiyak-ngiyak na tanong ni Shena. Akma pa sanang sasagot ang sekretarya nang biglang tumunog ang telepono sa tabi nito. Kinuha ito ng sekretarya at prenting umupo at nagdekwatro ng paa. Dahilan? Para maging bulgar ang makinis itong balat at maputing kutis. Get out of this office. Humanap ka ng trabaho na babagay sa'yo. Pasigaw na sabi ng sekretarya at ngumisi. Bagsak naman ang balikat na kinuha ni Shena ang portfolio sa bakanting lamesa.
Hindi niya tuloy alam kung paano ipapaliwanag sa kaibigan na nangyari ngayong araw. Nasa ikawalang pagkakataon ay hindi pa rin siya natanggap. Good morning po, sir. May problema po ba o may ipagagawa kayo sa akin? May landi sa tono ng boses na tanong ng sekretarya sa kabilang linya. Akala mo kung sino maganda? Mukha namang sinubsob ang mukha sa sahig. Bulong ni Shena at umismid. Yes, sir. Palpak at wala pa rin akong na-hire na empleyado para sa'yo. Sagot ng sekretarya at mas lalo pang nilandian ng boses. What? Singhal ni Miles sa kabilang linya at napahampas sa lamesa. Halos mabingi naman ang sekretarya sa sigaw ng boses nitong si Miles, ngunit nanatili pa ring nasa kabilang tenga ng telepono. Nabaling ang atensyon ni Miles sa telebisyon nang magbalita ang isang reporter doon. Naikayong pa ni Miles ang kanyang kamao nang malamang isang dalagitang pinatay at may karumal-dumal pang nangyari doon. But sir, ginagawa ko po ang best ko para mahanap ang applicant. Yung applicant na babagay sa'yo. Hinilot ni Miles sa sentido at mahigpit na hinawakan ng telepono. Kung hanggang ngayon ay wala ka pa ring mahanap na magtatrabaho sa akin sa oras na ito, ay ikaw mismo ang tatanggalin ko sa trabaho. Ang kaninang mataray at malanding boses ng sekretarya ay napalitan ng takot at panginginig. I will, sir. Ako na po ang bahala. Nanginginig na sabi ng sekretarya at inalis ng teleponong hawak nang pinatay ni Miles ang tawag sa kabilang linya. Natataranta na tumayo ang sekretarya at tumingin sa pintuan kung saan naroon si Shena upang lumabas. Diyan ka lang. Untag ng sekretarya na halos mabaliko pa ang suot na mataas na takong. Buti nga sa'yo. Natatawang bulong ni Shena nang masaksihan ng muntikan pang pagka-outbalance ng babae. Akin na ang portfolio mo. Nagmamadali nitong saad sa kanya. Para ano? Para laitin ako at sirain ito? Hindi na. Wika niya at binuksan ng pinto. You're hired. Tanggap ka na sa trabaho at ngayon din pwede ka na magsimula. Pasigaw at dali-dali namang sabi ng sekretarya sa kanya. Halos mabingi naman siya sa narinig dito. Tanggap na po ako? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Oo. Sagot ng sekretarya at hinawakan ng kanyang paa. Pero napatigil ito nang maramdaman ng mahigpit na yakap ni Shena at nakakarin din itong tili. Pinigilan naman ng sekretarya na sumigaw at magalit dahil ito na lang ang huling alas niya. Kilala niya ang boss na si Miles at lahat ng sinasabi nito ay ginagawa nito. Si Shena na lang din ang sa tingin niya na maaaring magtrabaho bilang personal assistant ni Miles dahil sa mukha pa lang ay hindi na ito katulad na ibang babae na pumunta sa opisina upang mag-apply ng nakasuot na revealing na damit na akala mo ay pumapasok sa isang bar. Thank you po! Masaya at paulit-ulit na pasasalamat ni Shena sa sekretarya at halos sambahin at kulang na lamang ay halikan ng talampakan ng babae dahil sa galak na nararamdaman. Hindi na muling sumagot pa ang sekretarya. Bagkus, pinasunod siya nito sa kanya at sumakay sila sa isang van at pumunta sa mall. Anong ginagawa natin dito, ma'am? Nagtataka niyang tanong. Maghahanap na isusuot mo, of course. Para naman maging desente kang tingnan. Napatikwas ang uso ni Shena sa sinabi ng sekretarya. Pero hindi na lamang ito nakipagtalo dahil baka magbago pa ang isip nito at palayasin pa siya. Ilang oras pa sila sa mall habang daladala niya ang iba't ibang klase ng paper bag na naglalaman ng mamahaling damit. Nung una akala niya para ito sa sekretarya, ngunit ito pala ay para sa kanya. Ma'am, sigurado ka po ba na angkop ito sa trabaho ko? Tanong niya at umikot dahil kasalukuyan siyang nakasuot ng medyo labasang kutis at lantad ang dibdib. Why? Wala namang nagbago at makikitaan sa'yo. Sagot ng sekretarya at mapanglait na tumingin sa hinaharap niya. Grabe talaga to si ma'am, pati itong dibdib ko pinapansin. Bulong niya at tinakpan ng sariling dibdib. To correct you, wala kang dibdib.
Sabi sa kanya ng sekretarya nang hindi nakatakas sa pandinig nito ang kanyang sinabi. Sus, hindi hamak naman mas malaki pa ang hinaharap ko kumpara sa kanya na halata mong pinilit. Sabi niya sa sarili at pumasok sa loob ng fitting room upang magpalit. Ilang oras pa sila roon dahil nakakailang palit na siya ng outfit upang magustuhan lang ito ng sekretarya at umangkop sa kanyang trabaho. Matapos nito, dinala siya nito sa isang salon at kahit ang buhok niya ay pinakialaman nito. Ang dati niya tuloy na mahabang buhok na halos hanggang bewang ang haba ay hanggang balikat na lang. Mabuti na lang at hinayaan nito na hindi galawin ang maalon niyang buhok upang ipariband dahil sabi ng hairstylist ay bagay lang ito sa kanya. Hindi ko alam na may igaganda pa pala ako, ma'am. Humahagik-gik na sabi niya sa isang tabi habang nakasakay sa van patungo sa kanilang pupuntahan. Tignan ko lang kung may silbi pa yung ganda mo once na mamit mo na si Sir Miles. Wika ng sekretarya at bumaba na nang tumigil ang van sa tapat na isang malaking mansyon. Bakit, ma'am? Nangangain po ba siya? Biro niya at sumunod dito sa paglalakad para tuluyang makapasok sa loob. Hindi ba ako nananaginip? Ma'am, sampalin mo nga ako. Sabi niya na hindi makapaniwala. Umirap na lang sa kawalan ng sekretarya dahil sa pagiging isip bata at unfamiliar ni Shena sa mga lugar. Para ba ngayon lang ito nakakita ng buildings o kahit pa magandang disenyo ng bahay o mansyon? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy dyan, kanina ka pa hinihintay ni Sir. Sabi ng sekretarya na bumalik ang pagiging masungit. Okay po, ma'am. Sagot ni Shena at malaki ang hakbang na ginawa paakyat sa hagdan. Halos hingalin pa nga siya dahil sa taas at dami ng hagdan ngunit sa huli ay tuluyan silang nakarating sa loob at formal siyang ipinakilala nito sa kanyang boss na si Miles. What? Inis na singhal ni Miles na hindi mapigilan ang bibig na magsalita. Kanina pa kasi siya naaalibadbaran sa tingin ni Shena simula na makaalis ang kanyang sekretarya. Miss, hindi ka nandito para pagmasdan ako. Nandito ka para magtrabaho. Naiintindihan mo ba yon? Hinampas pa ni Miles ang tambak na papeles upang tulungan siya nito na ilagay sa ayos ang bawat detalye kung saan ito dapat naroon. Napabusangot naman si Shena at nag-cross ng braso. Huwag ka nga dyan asyomero, sir. Sabi naman ni Shena tumayo. I can't believe this. I'm your boss at wala kang karapatan na magsalita sa akin ng ganyan. Hindi makapaniwalang sabi ni Miles doon. Masyado kasing mataas ang kumpiyansa mo, sir, sa sarili. Hindi naman porket nakatingin ako sa gawin mo ay sa'yo na talaga ako nakatingin. Sabi pa ni Shena at binasa ang nakasulat sa papeles. Sumandal naman si Miles sa swivel chair at direktang tumingin sa babae. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito dahil halos lahat ng babae na pumasok ng trabaho bilang personal assistant niya ay hindi tumatagal ng isang araw sa kanya. Kadalasan sa mga ito ay siya ang punteriya at hindi ang trabaho na dapat na gawin ito. Hindi man niya aminin ay minsan na rin siyang nakipaglaro sa apoy sa isa sa kanyang mga naging personal assistant dahil lalaki lang din siya at may pangangailangan din tulad ng iba. Bulok na ang mga rason na yan sa akin, miss. Huh? For your information, sir, hindi ikaw ang tinitignan ko, kundi ang salamin sa tabi mo. Hindi ko kasi lubos mapagtanto na ganito pala ako kaganda. Wika ni Shena at tinuro ang salamin sa tabi ng lalaki. Hindi naman napigilan ni Miles ang mapatawa dahil sa sinabi ng babae sa kanya. Sino ba naman kasi ang maglalakas loob na magsabi sa kanya ng ganun? Mukhang ikaw yata ang malakas ang kumpiyansa sa ating dalawa, miss. Usal ni Miles habang may naglalaro na kalokohan sa isipan. Bakit, sir? Hindi ba't maganda naman talaga ako? Tanong ni Shena at kumindat. Inikot ni Miles ang swivel chair at doon niya lang napansin na may salamin nga sa kanyang tabi. Kung ganon, ay hindi nga talaga nagsisinungaling sa kanyang babae. Alam ko naman, sir, na maganda ako, kaya huwag ka na mahiya sa akin. At saka isa pa, kung iniisip mo pa rin na ikaw ang tinitignan ko dyan, nagkakamali ka.
Inipon niya ang isang dangkal ng kanyang daliri na papeles at nilagay sa tapat ni Miles upang pirmahan ito bago muling magsalita. Aminin na nga natin sir na pogi ka, pero hindi kita type. Huling sinabi niya rito. Halos masamid naman si Miles sa sariling laway dahil sa sinabi nito. Ito lang kasi ang kauna-unahang babae na tumanggi sa kanya. Halos lahat ng babae ay nagkakandara pa sa itsura niyang taglay. Idagdag pa ang katawan at propesyon niya bilang isang bilyonaryo. Sino ba namang babae ang hindi mahihikayat sa kanya kung hindi si Shena lang? Inikot ni Miles ang swivel chair paharap kay Shena na walang tigil pa rin ang tingin sa kanyang gawi. Doon niya lang napagtanto na sa ibang direksyon pala nakatingin ang mata nito at hindi sa kanya. Para sabihin ko rin sa'yo, miss, hindi kita type. Ganti ni Miles at kinuha ang ballpen. Naningkit ang mga mata ng babae dahil sa sinabi ng boss niya. Mas lalo namang hindi kita type, no? Sabi niya at nag-flip hair pa. Mukha kang kayuran. Sabi ni Miles at hindi napigilan ng mapatawa sa sariling biro nito. Kung mukha kong kayuran, mukha ka namang baon ng nyug. Balik na sabi ni Shena. Napakunot naman ang noo ni Miles sa sinabi nito. Hindi niya kasi matukoy kung anong connect nun sa kanyang sinabi. Look, ngumuso si Shena sa direksyon kung saan naroon ang litrato ni Miles nung bata pa. Sa amin sa probinsya, gupit bao ang tawag sa ganyan. Kaya kung mukha kong kayuran, ikaw naman nyog. O diba? Bagay na bagay. Natatawang sabi ni Shena at humagikgik pa. Bagay? You mean tayo? Tukso ni Miles. Yak, never no, di kita type. Mistulang masuka-suka pang sinasabi ni Shena roon. Ngumisi naman si Miles at pinaikot ang ballpen sa daliri nito. Are you sure? Baka kainin mo yung sinabi mo. Sabi ni Miles at marahan na kinagat ang pang-ilalim na labi. Natuon tuloy doon ang atensyon ni Shena. Doon lang napagtanto ng babae ang natural na mapulang labi nito. Napalunok si Shena ng laway nang mabaling ang tingin niya sa matangos na ilong ng binata. Ganun na rin ang makapal nitong kilay at pilik mata. Enjoying the view, huh? Nang aasar na tanong ni Miles na nawala ang pagiging bossy. Ewan ko sa iyo, sir. Masyado kang feeling. Sabi ni Shena at tumalikod upang gumawa ng kape. Ito kasi ang isa sa pinayo ng sekretarya sa kanya, na palagi itong ipagtimpla ng kape. Hindi para lalong uminit ang ulo, dahil sadya naman na ito kay Miles. Shucks! Ang gwapo pala talaga ni sir. Pigil lang tili na sabi ni Shena at kasalukuyang namumula ang magkabilang pisngi. Now you admit that I'm really handsome. Wika ni Miles mula sa likuran na hindi napansin ang pagsilay ng totoong ngiti sa labi nito. Halos manlamig naman ang paa ni Shena na naglakbay papunta sa kanyang batok at buong pagkatao. Hindi niya kasi namalayan ang pagsunod ng binata sa kanya. Akala ko, sir, hindi ka lang filingero. Yun pala, isa ka ring bingi. Pagdadahilan ni Shena at humarap kay Miles. Naabutan niya itong halos malaglag ang panga dahil sa kanyang sinabi. Dismayado rin ang mukha nito sa pag-aakala na nagkamali nga lang siya ng narinig. Sa tingin nga ni Miles, ay kakaiba talagang babaeng itong si Shena. Kumpara sa ibang babae na tawag ng laman uluho ang habol sa kanya. Sir, nandito na po yung kape niyo. Wika niya matapos tikman ang kaping kanyang tinimpla. Are you kidding me? Tila nawala ang pagpapantasya ni Miles sa kanyang isipan nang iniabot ni Shena ang kape na tinikman nito. Alam mo, sir, pogi ka sana eh. Kaso maarte lang. Umiiling na sabi ni Shena at akmang ilalayo ang kape sa binata, ngunit agad itong kinuha ni Miles. Napaso pa nga ito sa kamay dahil sa pagmamadali. Halos mataranta tuloy ang dalaga at kinuha ang first aid kit. Mabuti na lang at alam niya kung saan ito nakalagay. Ikaw talaga, sir, hindi ka marunong mag-ingat. Sabi niya habang hinihipan ang kamay ng binata. Mabuti na lang at hindi ito gaanong napaso, dahil kung hindi ay talagang matutuluyan siya.
Habang patuloy na hinihipan ni Sienna ang sugat sa kamay ni Miles, ay may kung anong naramdaman ng binata. Mula kasi roon ay kitang-kita ni Miles ang maamo na mukha ng dalaga. Ganon na rin ang maliit at matangos nitong ilong. Maganda ka pala kahit paano. Wala sa isip na sabi ni Miles. Napatigil naman si Sienna sa ginagawang pag-ihip sa kamay nito. Baka may in love ka niyan, sir. Biro niya at umayos na ng upo. What if may in love nga ako sa'yo? May magagawa ka ba? Seryoso ang mukha na tanong ni Miles na kahit nasa tanang buhay nito ay never pa itong nagkaroon ng passionate love. Para kasi kay Miles ay pare-parehas lang ang mga babaeng pera lang ang habol sa kanya. Kung tutuusin, sa kanyang edad ay dapat may asawa na siya. Dahil sa edad na 28, ay puro pa rin paglalaro sa mga babae ang kanyang ginagawa. Hindi pa ako handa magkaroon ng love life o magpapasok na lalaki sa buhay ko, sir. Pero kung ikaw lang din naman, why not, diba? Balik na tanong ni Sienna na hindi matukoy ni Miles kung totoo ba ang sinasabi nito o nagbibiro lang. Kinuha ni Sienna ang papel kung saan doon nakasulat ang kanilang kontrata. 2 buwan lang ang titiisin ni Sienna na makasama si Miles. At matapos nito ay pwede na siyang umuwi ng probinsya at magsimula ng negosyo gamit ang malaking sweldo na matatanggap niya. Curious ako, sir. Bakit kailangan niyo pa mag-hire ng iba employee para sa trabaho ko na ito? Kung kaya naman itong gawin ng iba. Usisa ni Sienna. Tumikim naman ang binata dahil pakiramdam niya ay nawala siya sa wisyo bago hinigop ang kape kahit na ito'y malamig na. Why? Ayaw mo ba ang trabaho mo? Well, pwede naman kitang palitan. Seryoso ang boses na sabi ni Miles at muling humigop. Masarap magtimpla si Sienna ng kape. Tama lang ang lasa nito. Pantay ang tamis at pait. Si sir talaga hindi mabiro. Biro lang, sir. Mahal na mahal ko po ang trabaho ko na to. Pagbawi ni Sienna sa sinabi. What do you mean? Ang daming trabaho dyan na pwede mong pasukan. Usisa ni Miles. Sana nga. Gaya mo na lang ako na pinanganak na mayaman para hindi na ako magkanda o gagas sa paghahanap ng trabaho. Kung sa bagay, ay iba-iba tayo ng landas na tinatahak. Kaya nga nung natanggap ako dito, ay hindi mapaglagyan ng kasiyahan ko. Kwento ni Sienna. I don't know. Hindi ko pa rin naranasang maging mahirap. Pero tumutulong ako sa kanila. Sabi naman ni Miles na patagunang humahanga sa dalaga. Kitang-kita niya kasi sa mga mata ni Sienna ang sinseridad sa mga sinasabi nito at pagiging desidido. Tumutulong ka? Hindi halata sa iyo, sir. Sabi kasi ng sekretarya mo, mag-ingat ako sa'yo dahil matinik ka sa babae. Walang kurap na sabi ni Sienna. Bahagya namang napatawa si Miles. Dahil sa pagiging inosente nito, mukhang magiging masaya ang 2 buwan na pagiging magkatrabaho nila ng dalaga. Bakit hindi ka nalang tumakbo bilang alagad ng opisyal? Tanong niya kay Miles matapos tumayo sa tabi. Katatapos lang kasi nila halos magbigay ng tulong na pagkain sa bayan. Nagbigay sila ng groceries, food pack, gamit, at perang pinansyal sa bawat pamilya. Kung ganito lang din naman na ibibigay ay talagang makikisiksik siya sa pila upang magkaroon din ng bahagi. Bukal sa puso ko ang pagtulong. Sagot ni Miles at ininom ang mineral water na nasa plastic bottle. Wala naman ako sinabi na hindi sa'yo bukal ang pagtulong Ikaw talaga, sir, palagi kang desisyon. Wika niya at pinanood ang Adam's apple ni Miles na gumalaw nang mainom nito ang tubig. Hindi iyon nakatakas sa paningin ni Miles, kung kaya't binuhos ito ang tubig sa damit nito. Ngumisi si Miles at inabot ang plastic bottle sa dalaga. Masyado na ba akong hot sa paningin mo? Tanong nito at tinapik si Sienna sa balikat. Tila nagising naman ito at kinuha ang plastic bottle. Ikuha mo ako ng damit. Basa na itong suot ko at kailangan ko na magpalit. Utos nito. Bahala ka nga dyan. Sino ba may kasalanan at nabasa ka? Hindi ba at ikaw?
pagmamatigas ni Shena. Ah, ganon. Kinuha ni Miles ang telepono sa bulsa nito at nagkunwari na may tatawagan. Lori, I need a new employee. Sabi ni Miles na kunwaring may kausap sa kabilang linya. Wala pa man kalahating minuto na nagpapanggap na may kausap, ay naagaw na ni Shena ang telepono sa kanya. Napakasinungaling mo talaga, sir. Simangot na sabi ni Shena at dinilaan pa siya na parang bata, bago mabilis na tumakbo para kunin ang pamalit ni Miles na damit sa sasakyan. Nakangiti naman na napailing si Miles ng ulo. Pakiramdam tuloy ni Miles ay pati siya ay nahahawaan na ni Shena ng pagiging bipolar nito. Pwede po ba ako makahingi ng pagkain? Napalingon si Miles sa kanyang likuran nang marinig ang maliit na boses ng bata habang hinihigit ang laylayan ng kanyang damit. Aba, syempre naman. Kinuha ni Miles ang pagkain na nakabalot at inabot sa batang lalaki bago ginulo ang buhok nito. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang sa makarating ito sa isang babae na nakaupo sa isang tabi at inabot roon ang pagkain at sinimulang pagsaluhan. Kumuha pa si Miles ng pagkain na magkakasya hanggang sa panghapunan ng mag-ina. Nilapitan ito ni Miles at inabot ito roon. Maraming salamat po, sir. Napakabuti niyo po talaga. Akma pa sanang yuyuko ang ginang pero pinigilan niya ito. Nag-aaral pa po ba siya? Tanong niya na ang tinutukoy ay ang batang lalaki na maganang kumakain sa isang tabi. Hindi na po, sir. Sa edad ko po na ito ay nagtatrabaho na ako. Sagot ng bata sa kanya at ngumiti. Nakaramdam tuloy ng awa si Miles at binigyan ng pera pang gastos ang ina para sa mga gastusin at kinausap ang tauhan niya na pag-aralin ng bata. Matapos ang ilang oras ay nagbiyahe na sila papunta sa liblib na lugar at doon tumulong hanggang sa abutin na sila ng pagsapit ng gabi. Nakakapagod rin ang buong maghapon, ano, sir? Tanong ng driver ni Miles sa kanya. Ganun na nga po, tatang. Sagot ni Miles at sinara ang sasakyan. Habang ang ibang tauhan ay nasa unahan at likuran ng kalsada kung saan nakasakay rin sa kanika nilang mga sasakyan upang tuluyan na ring makauwi. Mukhang tahimik ang girlfriend mo, sir, ah. Sabi ni Tatang Paulo. Hindi ko po siya girlfriend, tatang. Sagot ni Miles at tumingin kay Shena na nananahimik sa isang tabi. Ganoon ba? Akala ko ay girlfriend mo yan dahil masyado kayo madikit. Napatawa naman si Miles sa isang tabi. Nahawa naman si Tatang Paulo sa ngiti ni Miles. Dahil sa ilang dekada na niyang nagtatrabaho sa binata, ngayon niya lamang ito nakitaan ng tunay ng ngiti. Ginawa mo na namang una nitong balikat ko. Wika ni Miles nang maramdaman ang pagsandal sa ulo ni Shena roon. Huwag ka na matulog, malapit na tayo sa mansyon. Sabi pa nito, ngunit isang mahinang hilik lang ang naging tugon ng dalaga sa kanya. Sumandal si Miles sa upuan ng kanyang kotse at inilagay ang kamay sa balikat ng dalaga bago kinuha ang telepono at kinuhanan nito ng litrato. May pang-blackmail na rin ako sa'yo ngayon. Wika ni Miles habang nakatingin sa nakabukas na bibig ni Shena habang humihilik ito. Para itong isang anghel na natutulog kumpara kapag gising na halos walang tigil ang bibig kakatalak. Hindi naman nagtagal ay tuluyan na rin sila nakarating sa mansyon. Tulog mantika si Shena kung kaya't binuhat na lang ito ni Miles at dinala sa silid nito. Kinabukasan ay maagang nagising si Miles upang pumasok sa kumpanya. Matagal-tagal na rin ang bakasyon nito sa nagdaan na araw. Good morning, sir. Masiglang bati ni Shena. Good morning. Where's my coffee? Nakangiti na kinuha ni Shena ang kape at iniabot ito kay Miles. Ngunit hindi ito tinanggap ng binata. Bagkus ay tiningnan lang niya ito. Ayan na, sir, ang kape nyo. Ano pa bang hinihintay nyo? Tanong niya dahil nangangawit na ang kanyang braso. Binaba ni Miles ang dyaryo at sinuri ang suot ni Shena. Bakit ganyan ang suot mo? Ha? Bakit, sir? Anong meron sa suot ko? Tiningnan ni Miles ang suot na Rolex at nagsalita.
Hindi ba't masyado naman atang revealing at tapit ang katawan mo sa suot mong yan? Sinuri naman ni Shena ang sariling suot. Walang mali sa suot ko, sir. Baka yung mata mo ang may problema. Sabi niya at muling inabot ang kape. Bakit ibibigay mo sa akin yan na hindi ka naman sigurado sa lasa? Bagot na sabi ni Miles. Sure ako dito, sir. Tsaka nakalkula ko na ang timpla ng kape mo. Saad ni Shena. Halos guluhin naman ni Miles ang buhok nito dahil hindi matukoy na babae ang kanyang ibig sabihin. Tikman mo ang kape para sigurado ka sa lasa. Sus, nahiya ka pa, sir. Gusto mo lang akong halikan, ano? Bilisan mo at malapit na maubos ang pasensya ko sa'yo. Utos pa ni Miles. Nagkibit-balikat naman si Shena at dahan-dahang nilapit ang tasa sa kanyang bibig upang tikman ang lasa nito. Narito na, sir. Sa susunod ay sasabihin ko sa sekretary mo na mag-hire ka ng coffee taster. Usal ni Shena dahil hindi naman talaga siya mahilig sa kape. Mas gusto pa niyang kumain ng kanin sa umagahan kaysa sa kape ang maging laman ng sikmura niya. Matapos magkape ay parehas na gayos ang dalawa at pumasok na sila sa opisina. Gosh! Alam mo ba, sir, na ito palang ay 2 beses ko na makakasakay sa elevator? Kwento ni Shena kay Miles. Napansin pa ni Shena ang pagtingin sa kanila ng katulad niyang empleyado sa kanilang dinadaanan hanggang sa tuluyan na silang makasakay ng elevator. Why? Hindi ka ba mahilig lumabas noon? Pinindot ni Miles ang floor kung saan naroon ang kanyang opisina at tahimik lang na tumayo sa loob. Hindi po Masyado po kasing strict ang lolo ko sa akin at ayaw akong palabasin. Kwento ni Shena at nakaramdam ng pagkalungkot. Wala na kasi ang lolo niya at dahil sa katandaan ay pumanaw na rin ito. Ano ba nagtulak sa'yo na magtrabaho dito sa syudad? Tanong pa ni Miles. Para namang napatulan ng dila si Shena sa tanong ng binata sa kanya. Pakiramdam niya ay may tinik na bumara sa kanyang lalamunan at hindi niya masagot ang katanungan nito. It's not big deal if ayaw mo ipaalam sa akin. You know, you're just my personal assistant. Dugtong ni Miles nang walang marinig na tugon mula kay Shena. Thank you po, sir. Hindi ko lubos akalain na sa kabila ng pagiging mayabang at hilig mo sa babae, ay may kabutihan ka pa rin sa puso mo. Baka sa susunod ay pati puso ko makuha mo na. Biro pa ni Shena na parang kinikilig. Bakit ba ang hilig mong sabihin na mahilig ako sa babae? Tanong ni Miles at yumuko, dahilan para magkapantay ang mukha nila ni Shena. Napalunok naman siya ng laway na makita ng malapitan ang mukha ni Miles. Hindi talaga maikakaila na malakas ang sex appeal nito. Kasi yun ang nakikita ko sa iyo, sir. Iwas ang tingin na sabi niya na halos malagutan ng hininga. Look at me. Wika ni Miles at nilagay ang 2 braso sa magkabilang gilid nito at mas nilapit pa ang muka. Tila nag-init naman ang magkabilang pisngi niya sa ginawa nito ng binata. Ganito kasi ang napapanood niya sa mga Korean novela. Kung halikan kita ngayon? Nakangising tanong ni Miles. Matapang naman siyang tumingin sa mga mata nito, kahit na ba para siyang hinihigop gamit ang malalim nitong titig sa kanya. Sira ulo ka talaga, sir. Ang pangit mo kaya pag masyado kang malapit. Halata yung wrinkles mo sa muka. Sabi niya, dahilan para agad lumayo si Miles sa kanya. Wala naman akong wrinkles Pagtatanggol pa ni Miles sa kanyang sarili. Matapos tingnan ang muka sa kamera ng telepono nito. Yan ang napapala ng mga utu-uto. Kinindatan pa niya ito kasabay ng tuluyang pagbukas ng elevator at nauna na siyang lumabas. Sa loob ng opisina ay tinulungan lang niya si Miles na tulungan ito sa tambak na gawain. Masyado silang tutok sa kanya-kanyang ginagawa kahit nga pag-uusap ay hindi nila nagawa pa. Masarap ba ang food? Tanong ni Miles sa kanya at kinain ng sushi gamit ang chopstick nito. Nangalumbaba naman siya at umiling ng ulo. Hindi niya gusto ang pagkain dahil bukod sa parang hilaw ito, ay hindi siya marunong gumamit ng chopsticks. Here.
Halos manlaki ang mga mata niya nang inabot ni Miles sa kanyang bibigang sushi at isinubos sa kanya. "Huwag kang ganyan sir, kinikilig ako eh," sabi ni Shena na parehas nilang kinatawa. Patuloy lang silang nag-enjoy ng pagkain hanggang sa tuluyan na silang makauwi. Halos pumutok nga rin ang tiyan nila dahil sa sobrang kabusugan. "Where are you going?" habol ni Miles sa kanya. Tumigil naman siya sa paglalakad at nilingon nito ng may inosenteng muka. "Lalabas?" Kinutusan naman siya nito. "Of course lalabas ka. What I mean is anong gagawin mo sa labas?" "Maliligo sir. Malamang. Alangan namang magtanim ako habang umuulan, di ba?" sabi niya at binuksan ng pinto pero agad siyang pinigilan ni Miles sa kanyang braso. "Nahihibang ka na ba? Baka magkasakit ka kung maliligo ka dyan." Tinapik naman niya ang braso ni Miles. "Huwag kang mag-alala sa akin, sir. Kahit na magkasakit pa ako, sa'yo pa rin ako babalik." Wika niya na ikinatigil ni Miles. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon at inalis ang kamay ni Miles sa kanya at tuluyang sinalubong ang ulan. Umiikot-ikot pa siya at nagtatatalon sa saya. Napakatagal na rin ang panahon simula nang magawa niya ito. Nakakamiss talaga maging bata, yung tipong wala kang problema at tamang time first lang tuwing pagod ka na, kumpara ngayon na habang tumatanda ay palungkot ng palungkot ang realidad. "Pumasok ka na sa loob, Shena," utos ni Miles sa kanya habang hawak ang payong. Nakasuot pa ito ng pantulog dahil hapon na rin at 5:00 na. "Sir, bakit kaya hindi mo subukang maligo sa ulan? Ang saya kaya?" sabi niya at masayang tumakbo at naglaro sa gitna ng ulanan. "This girl is making me crazy," sabi ni Miles sa sarili nang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang pinapanood ang malaanghel nitong muka na masayang naglalaro sa gitna ng ulan. "Yee, si sir, mababasa na yan," tukso ni Shena sa kanya. "Fine, maliligo na rin ako sa ulan," pagsuko ni Miles at binitiwan ng payong. Wala naman itong pagdadalawang isip na nilapitan si Shena at hinawakan ng dalawang palad ng binata ang kanyang muka habang nagpapaikot-ikot sila sa ulan. Hindi na rin halos na malaya ni Miles na nag-e-enjoy na rin siya sa pagligo sa ulan. Tila ba nawala ang mga iniisip niya kahit sa sandaling oras lamang. "Ang ganda talaga maligo sa ulan, sir, no?" tanong ni Shena. "Oo, napakaganda," sagot ni Miles ngunit ang tingin ay nasa dalaga. May pumasok na namang kalokohan sa isip ni Shena at kinuha ang hose na gamit upang mapabilis ang pagdidilig sa halaman at itinapat ito sa mukha ni Miles. "Pasaway ka talaga," sigaw ni Miles habang sinasalagang kamay sa mukha nito. Si Shena naman ay halos mamatay sa katatawa dahil sa reaksyon ng binata. Nakipaghabulan pa siya dito hanggang sa tuluyan na siya nitong maabutan. "Akala mo siguro mas mabilis ka sa akin tumakbo," nakangiti na sabi ni Miles habang hawak ang kamay ni Shena sa unahan na para bang nakayakap dahil nasa likuran nito ng dalaga. "Sir, masyado ka kasing madaya." Nakapout naman ang uso na sabi ni Shena at hindi inalintana ang pagiging malapit nila sa isa't isa. Palakas na rin ang palakas ng ulan at nararamdaman na nila ang lamig sa kanilang mga balat. "Hindi ka pa rin ba papasok sa loob?" tanong ni Miles bago siya nito pinaharap sa gawin nito at nilagay sa gilid ng kanyang tenga ang hibla ng basa niyang buhok. "Papasok na rin ako, sir, nilalamig na rin kasi ako." Naiilang niyang sagot nang maramdaman ang paggalaw ng kamay ni Miles sa kanyang bewang. Hinawakan rin ni Miles ang kaliwa niyang pisngi at tinitigan siya sa kanyang mga mata. Walang salita na namumutawi sa kanyang mga labi at nalaman na lamang ni Shena ang dahan-dahang paglapit ng mukha ng binata sa kanya. Napapikit si Shena nang maramdaman ang paglapat ng labi ni Miles sa kanyang labi habang dumadaloy sa kanilang mga mukha ang ulan na bumabagsak mula sa kalangitan. "Sir, mauna na po ako sa loob. Masyado na po kasi ako nilalamig."
Magalang na paalam ni Sienna sa kanyang boss. Lalo na at natauhan siya dahil sa malakas na kulog at pagkidlat. Naiwan naman si Miles sa labas na nakatayo habang nakatingin sa kanya na mabilis na tumatakbo hanggang sa tuluyan siyang makapasok sa kanyang sariling silid. Hindi na nagtagal pa, ay pumasok na rin si Miles at sinadya na bagalan ng pagdaan sa tapat ng silid ng dalaga. "Sienna," sabi ni Miles sa sarili nang marinig ang malakas na tili nito sa loob. Hindi rin matukoy ni Miles kung bakit yun ginawa ng dalaga. Sa kanyang edad ay normal na ito, ngunit bakit papakiramdam niya pagdating sa dalaga ay kakaiba ito. Matapos maligo ni Sienna ay nagbihis na rin ito ng pantulog at humiga sa kama. "Nakakainis ka naman, sir eh," sabi niya at nagpapapadyak ng paa. Pinilit kasi niyang matulog ngunit mukha ni Miles ang kanyang nakikita. Umupo siya at hinawakan ng kanyang labi bago muling tumili. Wala namang pinagkaiba ang senaryo ni Miles dahil katulad ng dalaga ay hindi rin ito magawang makatulog. Kinuha ni Miles ang telepono at umupo sa sofa. "You're crazy, Miles. Bakit mo naman siya kailangan i-text kung pwede mo naman siyang puntahan?" Saway ni Miles sa sarili at naglakad papunta sa tapat ng malaking salamin. Tiningnan niya ang sarili at nakasuot siya ng isang white sando at gray pants. Kitang-kita rin ang biceps niya dahil sa sandong suot. "Do I look good?" tanong pa ni Miles at nagsuklay, pero sa huli, ginulo niya lamang ang buhok at nagpabango. "It's just your personal assistant, Miles. Si Sienna lang yun," sabi ni Miles sa sarili bago tuluyang lumabas ng kwarto. "Hindi talaga ako makatulog," reklamo ni Sienna at tumayo. Naglakad siya at pinihit ang siradura ng pinto at bumungad sa kanya si Miles. "Sir, nandito ka pala? Gabi na, ano po kailangan nyo?" Naiilang na tanong ni Sienna sa binata. "Nothing, I'm just checking on you," sagot ni Miles at namayani ang katahimikan. "May kailangan ka pa ba, sir? Kasi kung wala na magpapahinga na ako." "Pwede ba ako magstay muna sa loob kahit saglit?" Lakas loob na sabi ni Miles na tila ba naging bahag na ang buntot niya. Nakakaramdam na kasi siya ng kaba. "Kayong bahala, sir. Sa inyo naman po itong silid at hindi sa akin. Kaya wala akong karapatang tumanggi." Doon lang niya napagtanto na may dalang pagkain si Miles na in-order pa nito. Sinara niya ang pinto at sumunod sa binata na nakaupo sa sofa. "Kumain ka muna. Huwag mong ugaliin na matulog ng walang laman ng sikmura mo," sabi nito habang naghahanda ng pagkain. Kahit na nahihiya, ay kinain pa rin niya ang Jollibee na in-order ng binata. Grasya ito. At sabi nga nila, masama ang tumanggi sa grasya. Nang matapos silang kumain ay naisipan ni Sienna na mag-movie marathon. Dahil kahit hindi sabihin ni Miles, ay halata na ayaw pa rin itong umalis. "Sandali, at ikukuha kita ng gamot sa drawer." Pagpapaalam ni Miles nang mapansin ang paulit-ulit na pagbahing ng dalaga. Kumuha na rin si Miles ng tissue matapos uminom ni Sienna ng gamot dahil sinisipon na rin ito. "Masyado kasing matigas ang ulo mo. Tignan mo ang nangyari sa'yo, nagkasakit ka pa." Parang tatay na pangaral ni Miles sa dalaga. "Bata pa lang ako, sir, sadya na ako sakitin." Pagbibigay alam ni Sienna. "Alam mo naman pala. Pero ngayon na may isip ka na, matigas pa rin ang ulo mo." Nilapat ni Miles ang kamay sa noo ng dalaga at nakahinga si Miles ng maluwag dahil sinat lang ito. "Matulog ka na doon. Ako nang bahala magligpit dito." Pagvo-volunteer niya. "Masyado na nakakahiya sa'yo, sir." Nakayuko nang sabi ni Sienna. "Ako lang naman to, kaya wala kang dapat ikahiya." Saad ni Miles at pinatay ang telebisyon. Sumang-ayon na lamang si Sienna at tuluyang humiga sa kama nito bago nagpahinga. Agad rin natapos ni Miles ang pagligpit at bago umalis ay naisipan niya na
lapitan ng mahimbing na natutulog na dalaga. "Shena, kamusta pakiramdam mo?" Tanong niya dito at inayos ang kumot. "Nilalamig ako, sir." Sagot ni Shena na hindi man lang nag-abala na magmulat ng mata. Muling nilapat ni Miles ang kanyang kamay sa noo ng dalaga. At agad niyang naramdaman na inaapoy ito ng lagnat. Naging alerto naman siya at dali-daling kumuha ng bimpo upang gawing pamunas at upang bumaba ang temperatura ng lagnat nito. Tumabi si Miles sa mahimbing na natutulog na dalaga at hinubad ang suot na sando upang magbigay ito lalo na ng init sa katawan ni Shena para kahit papaano ay matulungan niyang bumaba ang lagnat nito. "Good night, Shena," sabi ni Miles at hinalikan ang noo ng dalaga at niyakap ito. Simula noon ay naging mas malapit ang loob ng dalawa sa isa't isa. Ang dating asaran ay napunta sa totohanan hanggang sa hindi na malaya ng dalawa na 1.5 buwan na palang nakakalipas. "Sir!" Gulat siya kay Miles dahil nakatulala ito nang maabutan niya sa opisina. "Anong iniisip natin dyan, sir? Wanna share?" Usisa niya dahil nitong mga nagdaang araw masyadong malalim ang iniisip nito. "Kanina ka pa ba dyan?" Tanong ni Miles at hinilot ng sentido. Kararating ko lang, sir." "Bakit? Masyado mo na bang namiss ang beauty ko?" Hindi napigilan ni Miles ang mapangiti dahil sa dalang good vibes ni Shena. Tuwing nandyan ang dalaga ay pakiramdam niya gumagaan ang lahat. "Buti pa at ipagtimpla mo ko ng kape." Utos dito ni Miles na agad sinunod ni Shena. Habang abala si Shena sa pagtimpla ng kape, ay kinuha ni Miles ang telepono nang muling makatanggap ng text sa hindi kilalang tao. Ilang araw na rin ang nakakalipas. Simula na makatanggap si Miles ng death threats na hindi niya alam kung kanino nanggaling. Ngunit isa lang ang alam niya, at iyon ay ang mga alagad ng pamahalaan. "Sir, here's your coffee." Malawak ang ngiting sabi ni Shena. Ngumiti naman si Miles at humigop dito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ang unang hakbang na gagawin. Hindi niya inaasahan na sa kabila ng pagtulong niya ay matindi pala itong kapalit. Nakabangga niya ang mga opisyal na tatakbo sa halalan ngayong taon. "Okay ka lang ba, sir?" Nag-aalalang tanong ni Shena. "Of course. Nagugutom lang ako dahil hindi pa ako makain ng lunch." "Ganun ba, sir? Sige, huwag kang mag-alala. Ipaghahanda kita ng lunch. Wait mo mga 5 minutes. Paalam ni Shena at mabilis na tumakbo palabas upang ibili siya ng pagkain. Agad na kinuha ni Miles ang extra cellphone at tiningnan ng iba pang mensahe. Dahil sa magandang hangarin niya sa bayan, ay mas natuon sa kanya ang atensyon ng tao kumpara sa tatakbo. Dahil sa hindi inaasahan, ay lumabas ang tunay na baho ng mga ito. Gagamitin ng mga ito ang pamahalaan upang makapagpuslit ng maraming droga sa labas man o loob ng bansa. Oras na makaupo na ang mga ito sa pwesto, ngunit sa nangyaring ang aksidente, ay mukhang malabo na itong mga tao ang iboboto ng mga ito. Napakunot ang noo ni Miles nang mag-send pa ang unknown number ng litrato ni Shena at voice message. "Lahat ng malalapit sa iyo ay idadamay ko." "Hayop ka!" Singhal ni Miles at kinuyom ang kamao na halos mabasag ang cellphone at natapos ang voice message na ginamitan pa ng ibang boses upang hindi makumpirma kung sino ang tunay na sangkot sa likod nito. "Good morning, Sir Miles. You have an appointment today," sabi ng sekretarya ni Miles sa kanya. Ngunit dala ang cellphone ay umalis si Miles at mabilis na tumakbo palabas. "Subukan niyo lang na magkamali at ako mismo ang papatay sa inyo." Galit na sabi ni Miles sa tawag at pinatay ito habang mabilis na tumatakbo patungo kay Shena na masayang kumakaway sa kanya. Napamura na lang si Miles sa isipan nang makita ang isang lalaki na kakaiba ang kinikilos habang nakasuot ng black cap at face mask. "Shena!" Sigaw niya at mas binilisan ang pagtakbo. "Hala!
Wala pa nga bagong taon pero nagpapaputok na agad. Kampante na sabi ni Shena habang pinapanood ang mga tao na tumatakbo. Bakit ba ang pogi mo pa rin, sir? Nakapangalumbaba na tanong ni Shena nang nag-aalala ang muka na lumapit si Miles sa kanya. Nahalos habulin ng hininga bago binuhat siya tumakbo. Napayuko si Miles at agad na nagtago sa likod ng itim na kotse habang sunod-sunod ang pagpapaputok ng mga tao. Ano po meron, sir? May film ba nagaganapin? In fairness, ang galing niya umakting. Tila pa nasisiyahan si Shena. Hindi tuloy maisip ni Miles kung dapat ba siyang matawa o magalit. Dahil nagawa pa ni Shena na magbiro sa gitna ng seryoso at delikado nilang sitwasyon. Tumayo si Miles at buong lakas na sinipa ang car window dahilan para ito ay mabasag. Binuksan ni Miles ang pinto ng kotse at yumuko nang muling magpaputok. Sakay! Sigaw ni Miles matapos buksan ang pinto ng kotse at tinulak si Shena bago ito mabilis na sinara at tumalon sa kabilang parte ng kotse. Magaling ba? Sabi ni Miles nang marinig ang sasakyan ng mga pulis. Tama nga si Shena. Ang galing umakto ng mga tao sa lugar. Hindi si Miles tanga upang hindi mapansin na kasabwat ng kalaban ng pulis. Nang tuluyan na makababa ang mga pulis, ay dali-dali ang mga ito na lumapit sa kanya at pinalibutan siya. Tumigil na rin ang pagpapaputok at ang lalaki may kagagawa nito. Sir, okay lang ba kayo? Tanong ng pulis nang tuluyang maklear ang lugar. Hindi sumagot si Miles bagkos, ay kinuha nito ang cellphone at binuksan ng isa pa na pinadala nitong voice record. Masaya ba? Patikim pa lang yan. Sabi sa voice record. Binalik ni Miles ang telepono sa bulsa at nagkunwaring walang alam. Malakas ang kutob ni Miles na nasa paligid lang ang kalaban. Shena! Tawag niya sa dalaga nang maabutan nitong kausap ang mga pulis. Excuse me lang po. Magalang na paalam ni Shena at lumapit sa kanya. Hinawakan ni Miles ang kamay niya at doon niya napansin na may sugat ito sa siko. Dahil sa pagtulak niya at pagtama sa bubog. Sir, okay lang po ako. Simpleng sugat lang po ito at malayo sa bituka. Sabi niya sa binata. Maliit man o malaki, sugat pa rin yan. Mainit ang ulo na untag ni Miles sa kanya. Sabi ko nga. Pagsuko ni Shena at sumama sa lalaki na gamutin ang kanyang sugat sa ambulansya na nakaparada roon. Bago lumapit sa nurse. Sa awa ng Diyos ay walang nasaktan o nasugatan. Matapos gamutin ang sugat ay imbis na bumalik sa mansyon, dinala siya ni Miles sa isang payapa at tahimik na bundok. Huwag mo sabihin sa akin, sir, na papatayin mo ko. Sige ka, ikaw itong kawawa at mawawalan ka na maganda at sexy na personal assistant. Sabi niya kay Miles. Kakaiba ka talaga. Anong kakaiba, sir? Usisa niya at napatingin sa lalaki nang hawakan nito ang kanyang kamay. Ayokong gawin to. Pero, bumuntong hininga si Miles sa tumingin sa kanya. Mas makabubuti sa'yo na umuwi muna. Dahil sa gulat, ay nahigit niya ang kamay dahilan para magbitaw ang kanilang mga palad. Bakit ako uuwi, sir? Hindi pa tapos ang kontrata ko. At isa pa hindi kita hahayaan dito na mag-isa. Hindi sa lahat ng oras ay madadaan mo sa biro, Shena. Sabi ni Miles at tumiwas ng tingin sa dalaga. Gumuhit naman ang kalungkutan sa mga mata nito. Wala ka bang tiwala sa akin? Tanong ni Shena at yumuko. Gagawin kong triple ang pera na nakaayon sa kontrata. Umalis ka lang sa lugar na to. Desidido na sabi ni Miles. Ganyan ba talaga kaliit ang tingin mo sa akin, sir? Nakayuko na tanong ni Shena ngunit walang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Look, Shena, ayaw ko na madamay ka sa problema ko. Ako ang dahilan kung bakit may problemang ganito. Kaya hayaan mo na rin ako mismo lumutas nito. I hope you understand. Paliwanag ni Miles sa kanya. Anong silbi ko? At naging empleyado mo pa ako, sir. Nakaayon sa kontrata na kahit anong mangyari hindi kita maaaring iwan.
Matapang na sabi ni Shena at tumingin sa mga mata ng binata. Empleyado lang kita, Shena. At kung ano man ang personal kong problema ay labas ka na doon. Mistulan namang may sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib dahil sa mga salitang binitiwan ni Miles. I'm sorry, but I'm doing this for you and for your own good. Shena, alam ko mabilis at hindi ito ang tamang oras para sabihin ko sa iyo to, pero gusto kita. Buong puso na pagtatapat ni Miles kay Shena at pinagtapat ang kanilang noo. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa iyo. Mas mainam na lumayo ka na sa akin habang maaga pa. Hindi man masabi ni Shena ang tunay na nararamdaman, pinaramdam niya na lang ito gamit ang mahigpit na pagyakap sa binata. Sa loob na maikling panahon, ay natutunan niya kung paano mahalin ang sarili at maging bukas palad sa iba. Dahil kay Miles, ay natutunan niyang magmahal na kahit kailan ay hindi sumagi sa kanyang isipan. Mag-iingat ka, sir. Sabi ni Shena at tumingkayad bago ito mabilis na hinalikan sa labi. At malungkot na tumingin sa paligid. Tamang tao ngunit maling pagkakataon. Alam niyang may puwang na rin si Miles sa puso niya. Ngunit mas pinili niya ikimkim ito. May request sana ako sa iyo, sir. Sabi ni Shena habang nanatiling nakayakap kay Miles. Ano yun? Malungkot na tanong ni Miles dahil ayaw niyang isipin na mawawala na si Shena sa piling niya. Pwede ba na sulitin muna natin ang araw na to bago mo ako hayaan na umalis? Tanong ni Shena na agad sinang-ayunan ng binata. Hindi nila inisip ang problema at posibleng mangyari ng mga oras na yon. In-enjoy na lang nila ang bawat segundo, minuto, at oras na lumilipas ng magkasama hanggang sa tuluyan na nilang iwan ang isa't isa. Masakit man para sa kalooban ng dalawang nagmamahalan, pero ito ang tinatawag nilang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng isa't isa. Sa kalahating buwan, ay binuhos ni Miles ang lahat ng oras at atensyon niya sa paghahanda para sa mga kalaban. Wala man lang alam si Miles sa politika. Ngunit dahil sa dami niyang karanasan, ay alam niyang may malaking sindikato sa likod ng mga opisyal na nagtatangkang patayin at takutin siya. Miles, bakit pa porsigido ka na matuto niyan? Tanong ni Wilbert kay Miles na ngayon ay mahahalata ang buong atensyon sa paggamit ng katana o espada at baril. Hindi pwedeng umasa lang ako, Wilbert. Sagot ni Miles at nakatalikod na binaril ang inka ng beer na hinagis ni Wilbert doon. Oh! That's nice! Paghanga ni Wilbert dahil kung hindi siya nagkakamali, ay nito lang ito nagsimulang mag-ensayo. Wala pa rin bang balita si Police Senior Inspector Officer Hilante? Tanong ni Miles at pinatong ang mga gamit sa bakanting mesa. May info na pero hindi pa sigurado at wala pang exact na location kung saan ang lunggan nila. Simula nang lisanin ni Shena ang lugar na ito, wala na rin siyang natanggap na mensahe o balita pa mula sa dalaga. Hindi dahil sa ayaw nito, kung hindi dahil yun ang kasunduan na binigay ni Miles bago ito umalis. Namimiss mo na ba, pare? Nilagok ni Wilbert ang beer at ngumisi. Umiling naman si Miles bilang tugon at kinuha ang panyo upang punasan ng basa niyang katawan dahil sa pawis. Halata sa guhit at pag-iiba ng ekspresyon ng mukha mo. Matagal na silang magkaibigan ni Miles at kilala niya na ito. Kahit kailan ay hindi ito nagkaroon ng interes sa babae, bukod sa mga katawan ng mga ito. Ngunit ngayon mukhang tuluyan ang natamaan ng pag-ibig si Miles. Forget her. Maaaring nag-asawa na si Shena o nagkaroon ng nobyo. Labag sa kalooban na sabi ni Miles na hindi napigilan ng mag-isip. Hindi yan imposible. Sa ganda ba naman ni Shena ay kahit ako liligawan siya. Sabi ni Wilbert at ngumisi nang makita ang matalim na tingin ni Miles. Biro lang, pare. Dugtong ni Wilbert. 3 araw na ang lumipas at dumating na ang nakatakda na oras ng muli niyang pagbibigay ng tulong sa mga kababayan. Malakas din ang kutob ni Miles na sa ganitong sitwasyon susugod ang mga kalaban upang tuluyan siyang patayin. Nakahanda na ba ang lahat? Tanong ni Miles at lumabas ng kotse. Yes, sir.
Magalang na sagot ng mga tauhan ni Miles sa kanyang earpiece habang nakatago sa isang abandonadong bahay. Sumalubong kay Miles sa mga tao na nakaabang sa kanya. Ang iba ay yumakap sa kanya at ang iba naman ay nagpasalamat kahit na wala pa siyang tulong na naibibigay. "It's my pleasure to be here. Nice to meet you, Governor." Bati ni Miles nang maabutan ng Governor at nakipagkamay. Pasimple siyang napangisi dahil hindi niya inaasahan na dadalo rin pala ang gobernador sa naturang okasyon. "Nice to meet you to Mr. Miles." Ganting bati ng gobernador. Matapos noon ay hindi na sila nag-usap pa. Bagkus ay nagsimula na si Miles na tulungan na magbahagi ng tulong sa mamamayan, ngunit sa kalagitnaan ng maayos na pagbibigayan, nagkaroon ng kaguluhan. Mabilis na kinuha ni Miles ang baril sa suot niyang business suit at mabilis na tumakbo sa dikit-dikit na abandonadong bahay. "Sir, alam ko kung saan nagtatago ang sniper." Pagbibigay balita ng tauhan ni Miles at tumalon sa pinagtataguan nang paputukan siya sa parte ng kanyang pwesto. Kinasa ni Miles ang baril na hawak at sinipa ang pintuan at nagtago sa gilid ng semento nang bumungad sa kanyang dalawang lalaki at pinaputukan siya ng baril. Agad naman si Miles nakabawi at nakaganti ng putok bago pumasok sa silid, bago roon lumabas at umakyat sa hagdan. "Sinasabi ko na nga ba?" Wika ni Miles matapos matumba ang walang buhay na kalaban matapos niya itong paputukan. Hindi na nagsayang pa si Miles ng oras at tinahak ang hagdan pataas at pumasok sa isang silid. Hindi niya ito mabuksan kaya't binaril niya ang siradura ng pinto bago ito malakas na sinipa. Bago buong lakas na tinulak ang couch at binuksan ng mistulang maliit na pinto roon. Bumungad kay Miles ang hagdan kaya agad siya roong bumaba. Kita mo nga naman, at mismong pulis siya pang pinagmumulan ng supply. Sabi ni Miles sa sarili at napatalo ng paulanan siya ng bala. "I already found their secret location." Sabi ni Miles sa earpiece at tinapon ng baril nang mapansin nitong wala ng bala bago sinipa ang isang lalaki na papalapit sa kanya at nakipagmano-mano dito ng labanan. "Hindi ka dito makakalabas ng buhay." Saad ng kalaban niya ngunit naging mabilis ang kilos ni Miles at hinarang sa harapan niya ang kalaban. At ito ang lubos na napaulanan ng bala. Mga hindi talaga nag-iisip. Ngumisi siya at kinuha ang baril bago nakipagpalitan ng putok. "Miles, lumabas ka na dyan. Hindi safe sa lugar na yan. Mga traidor sila." Pagbibigay alam ni Wilbert matapos batukan ng kahoy ang batok ng tauhan ni Miles at kinuha ang earpiece. Nalaman ni Wilbert na palabas lang ang lahat at alam ng mga kalaban kung anong ginawa nilang plano. "It's a trap." Wika ni Miles at nilibot ang paningin sa paligid nang lumabas ang inihire niyang tauhan, gano'n na rin ang gobernador. "Masyado kang nagpadalos-dalos. Ngayon ay tignan ko lang kung meron ka pa maibubuga." Tinapon ng gobernador ang sigarilyo at naglakad palapit sa kanya. "Nalintikan na." Inis na sabi ni Wilbert at tumakbo papasok sa isang abandonadong bahay. "Kilala kita, Governor. Isa kang tuso." Saad ni Miles na hindi mababakas ang takot sa muka. "Itigil mo na ang pagpapabango sa pangalan mo dahil tiyakong hindi ka dito makakalabas ng buhay." Sabi pa ni Governor. Inilahad ng gobernador ang palad sa pulis na katabi nito. Inabot naman ng pulis ang baril sa palad ng Governor at tinutok kay Miles. "Tapos ka na ngayon," sabi ng Governor, ngunit bago pa man ito makalabit ang gatilyo ng baril, ay may kung anong bumagsak sa kanilang harapan, kasunod ang pag-usok at sunod-sunod na putok. "Alisin niyo sa lugar na to si Governor." Sigaw ng lalaki ngunit bago ito makalabas, ay may malakas na sumipa sa mukha nito. Hindi man ni Miles matukoy kung anong nangyari, pero habang umuunti-unti ang usok, ay hinabol niyang makipagmano-mano ng laban. "Hindi mo ako matatakasan, Governor." Saad ni Miles at tinutok sa ulo nito ang baril. "Wala akong balak na takasan ka, Miles." Sagot ng Governor ang mabilis na humarap sa binata. At sinipa ang baril. "Luma na yung galaw mo, Gov." Ngumisi si Miles habang umiiwas sa suntok
At nang magkaroon ng pagkakataon, tumalon siya at sinipa ang governor sa sikmura at saka ito binigyan ng malakas na suntok. Tumakas na kayo. Napatingin naman doon si Miles na makita niya sa isang kisap mata ay natumba ito. Wait, sino ka? Tanong ni Miles na makita ang taong nakatakip ang muka. Hindi ito sumagot. Bagkos ay hinagis ito ang baril sa kanya kaya agad naman niya ito nasalo at pinaputokan sa kamay ang governor nang akmang kukunin nito ang baril sa lapag. Habang nakikipaglaban, ay hindi na iwasan ni Miles na mapatingin sa taong tumulong sa kanya. Magaling ito at bihasa sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay ilang miyembro pa ang dumating at tinulungan sila sa pagtugis sa mga kalaban. Sa huli ay sumuko ang mga ito at hindi na lumaban pa. Gago ka talaga, pinakaba mo ko dun ah. Natatawa na sabi ni Wilbert habang tinitignan ng mga tauhan ni Governor na hawak ng pulisya. Ang tunay na mga pulis na may pagmamahal sa bayan. Kitang-kita naman ito ng mga tao at dinala ang ebidensya na si Governor mismo at ang ibang kapulisan ang pinagmumula ng supply. Congratulations, Mr. Miles. Masyado mo kaming pinabilib. Saad ni Police Chairman. Tumango lang si Miles bilang sagot at pinahid ang dugo sa kanyang labi dahil sa suntok na dumapli sa kanya kanina. You're welcome. Sagot ni Miles at sumaludo at nagpaalam nang mapansin ng taong tumulong sa kanya. Hey! Tawag niya rito pero mabilis itong tumakbo. Sandali lang. Sigaw ni Miles at nakipagsiksikan sa tao nang sumunod sa kanya mga cameraman at reporter. Ayaw mong tumigil ah. Sumakay si Miles sa motor na nakaparada at pinaandar ito. Akma pa sana itong tatakbo nang haklitin ni Miles ang braso nito. Sabihin mo sa akin sino ka? Ba't mo ako tinulungan? Tanong ni Miles at sinandal ito sa simento, ngunit napatigil siya nang magtapat ang kanilang mga mata. Familiar kay Miles ang mga mata na yon. Ang inosenteng mata at kumikinang tuwing nasisilayan siya nito. Shena? Pagtataka niya habang nakatitig dito at mabilis na inalis ang taklob nito sa buong muka. Naalis tuloy ang tali nito sa buhok kung kaya't lumugay ang maalon nitong buhok na hanggang balikat. Sir naman, ba't mo naman ako hinabol? Nakasimangot na tanong ni Shena, ngunit isang mahigpit na yakap lang ang naging sagot ni Miles sa kanya. Hindi tuloy napigilan ni Shena na mapangiti at yakapin din si Miles pabalik. Paano ikaw? Wag mo nang alamin sir, mahabang kwento. Bakit di mo simulan para matapos? Isang parte ng organisasyon ng yumao kong pamilya. Dumaan ako sa iba't ibang uri ng pagsasanay at marami na rin akong misyon na natapos at isa ka na dun. Noong araw na iniwan niya si Miles ay hindi totoong umuwi siya ng probinsya. Sa katunayan, bumalik siya sa dati niyang organisasyon na pinapasukan at gumawa ng plano upang tuluyang matapos ang kasamaan ng gobernador. Naghahanap siya noon ng trabaho dahil nais niya simulan ng pagbabago upang magbagong buhay. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana at nakilala niya si Miles at naging dahilan upang balikan niya ang propesyon at buhay kung saan talaga siya galing. Dahil sa iyo, sir, natutunan kong palagi lumaban sa buhay at huwag sumuko, lalo na kung ikabubuti ko ito at nang nakararami. Ngumiti siya at nilagay ang daliri sa labi ni Miles na may sugat. Sira ulo talaga ang mga yun. Wika ni Shena habang hinahaplos ang sugat ni Miles. Thank you. And I'm sorry because I'm weak. Hindi ko man lang nagawang ipaglaban ka. Sus, ang drama mo talaga sir. Diyan ka na nga. Sabi ni Shena at akmang aalis pero napigilan siya ni Miles sa braso. Where are you going? Bakit iiwan mo ako dito mag-isa? Naguguluhan na tanong ni Miles. Hindi ba sabi mo hindi na tayo dapat magkita pa? Dati yon. Pero ngayon tapos na ang problema. So please, can you stay with me? Forever? Tumingin si Shena sa taas na tila ba nag-iisip. Ayoko nga. Kahit gusto rin kita sir, hindi ako basta-basta sasama sa'yo, no? Pagpapakipot pa ni Shena.
Okay, it's your choice. Kunwari ay pagsuko ni Miles ngunit binatukan siya ni Shena at malakas na hinampas sa braso. Nakakainis ka talaga, sir. Siyempre gusto ko ring maranasan na ligawan bago ako maging nobya mo, no? Ani Shena at ngumuso pa. Wala na tayo sa panahon ng mga Hapon, so why would I? Masyado ng moderno ang panahon ngayon at hindi na uso ang panliligaw. Eh di mag-isa ka dito. Pagsusungit ni Shena at umalis na. Okay, fine. Liligawan kita hanggang sa makuha ko ang matamis mong oo sa harapan ng altar. Hay, ikaw talaga sir, ang hilig mo akong pakiligin. Pigil lang ngiti na sabi ni Shena. Bago si Miles kinurot sa pisngi. Nakakakilig na ba yun? Walang muwang na tanong ni Miles at inakbayan si Shena habang sabay na naglalakad upang humarap sa media. Oo kaya, sino kaya hindi kikiligin sa gwapong katulad mo, no? So sa wakas inamin mo na rin na gwapo talaga ako. Gwapo ka naman talaga sir, sino ba nagsabing hindi? Sabi ni Shena at napatawa nang mapansin ang pamumula ng dalawang tenga ni Miles. Siya nga tong kinikilig. Bulong ni Shena at masayang naglakad kasama ito. Matapos malutas ang kaso, ay hindi din nagtagal at tuluyang nagpakasal ang dalawa. Daddy, ang tagal mong dumating, kanina ka pa namin hinihintay. Nakasimangot na sabi ni Shena kay Miles. Hinalika naman ni Miles ang kanyang asawa sa labi at lumuhod bago halikanan siya nito. Sorry hon, alam mo naman na masyado akong abala sa bayan natin. Wika ni Miles na isang mayor na ng kanilang bayan. Hindi siya kurap at talagang marami siyang natutulungan. Ayaw pa sana niya itong gawin pero pinilit siya ng asawa niya at sa huli, minahal niya na rin ang pagsiservisyo. Kinain mo ba ang lunch na pinadala ko sa'yo? Aba, oo naman. Luto ata yun na maganda at pinakamamahal kong asawa. Eh bakit kausap mo kanina yung lorry na yon? Sabi ni Shena na ang tinutukoy ay ang sekretarya nito. Nagkaroon lang ng problema sa kumpanya, ngunit naayos na rin naman to agad. Gumagawa na naman kasi si Shena ng kwento upang magkaroon sila ng pagtatalo. Imbes kasi na iba't ibang uri ng pagkain ang pinaglilihian nito, ay ang pagpabago-bago pa ng ugali ang naging pag-uugali nito sa nakalipas na araw. Siguraduhin mo lang, once na malaman ko na niloloko mo kami ng anak mo, ay ako mismo ang kikitil sa buhay mo. Paalala ni Shena at hinawakan ng medyo umbok na tiyan. I promise. Paninigurado ni Miles. Umiwas naman ang tingin si Shena at marahan na napakagat sa labi. Kahit ngayon na mag-asawa na sila, ramdam na ramdam pa rin niya ang kilig. I love you, hon. Lalo namang namula magkabilang pisngi ni Shena dahil sa sinabi ni Miles. I love you too. Sagot niya at niyakap ang asawa. Sa ilang dekada na pagsasama nila ni Miles, ay kahit kailan, hindi nito pinaramdam na may kulang siya. Palagi rin itong pinaparamdam kung gaano siya kamahal nito. At sa bawat araw na nagdaraan, ay mas lalo siya nitong minamahal. Madali lang mahusga sa panlabas na anyo. Ngunit nang makilala niya si Miles, ay nagbago ang pananaw niya sa buhay. Na hindi basehan ang estado sa buhay kung nagmamahal ka. At ang pagtulong sa kapwa ay hindi pinipilit dahil kusa itong ginagawa kung gugustuhin mo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Silly Personal Assistant. Written by Hazel Ashi. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!